na matatagpuan sa pangunahing mga daan ng pandaigdig na pagpapadala. Dahil dito, may kakayang makaapekto ang Pilipinas sa kalakalan ng maraming bansa sa buong mundo, lalo na ang China, na umaasa sa mga ruta ng karagatan para sa kanilang mga export at import ng langis mula sa gitnang silangan. Ang China ay naglaan ng malaking pundo para sa modernisasyon ng kanilang navy na may... Teka lang. Mabalik tayo muna doon sa, bago tayo magpatuloy, no? Doon sa lokasyon ng Pilipinas. So yung buong South China Sea, mga utol, yun po talaga, para sa mga hindi nakakalam, yun po talaga ay ruta ng mga barkong komersyo. Sa madalit sabi, mga utol, yung world trade, 30% more or less, 30% ng world trade sa buong mundo, yung kalakalan, ay dumadaan po dyan sa may South China Sea. So no wonder na itong China gustong makontrol ang halos kabuuan ng South China Sea, na sa ganon ay makontrol nila itong 30% mahigit ng kalakalan sa buong mundo. At pag nakontrol nila yan, yung trade route na yan, mga utol, napakalaking impact niyan sa ekonomiya ng buong mundo. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Alam naman nating lahat yan at hindi lingid yan na napakatibay ng tie-up natin with United States. Ito yung isa sa pinakamalapit nating kaalyado bukod sa Japan, ang United States of America. And to the point na yung mga militanteng grupo nga nagsasabi tayo ay tuta ng kano, o yung mga presidente natin ay para naging tuta ng kano. Pero mga utol, eto nga, tungkol pa rin sa issue ng West Philippine Sea o agawan ng teritoryo o pang-aagaw ng China sa atin, paano nga ba nangyari ito? Boom! Paano na checkmate ng US at Pilipinas ang China? Yan ang ating aalamin mula sa iyong araw. Pakisubscribe yan, pakilike na rin yung video. Game na. Ang Estados Unidos at Pilipinas ay nagtagumpay sa kanilang plano laban sa China sa South Pacific, at si Pangulong Xi Jinping ay galit na galit dahil dito. Ating pag-usapan, talagang mga galit kaibigan. sila. Ang kamakailang mga pangyayari sa geopolitics sa Timog Pasipiko ay nagpapakita ng mga estratehikong galaw mula sa Estados Unidos at Pilipinas na epektibong kumukontra sa China. Ayon sa mga ulat, hindi natutuwa si Pangulong Xi Jinping sa mga pangyayaring ito. Nagkaroon ng mahalagang kasunduan ang United States at Pilipinas noong Pebrero 2, 2023 na nagpapabaligtad sa halos isang dekada ng mga pagsusumikap ng China na impluensyahan ang Pilipinas palayo sa kanilang alyansa sa United States. Ang pangunahing aspeto ay Teka lang, di ba? Ginagawa pa ng China na para daw, o sinasabi nila na para daw maging mas maayos ang relasyon ng Pilipinas at China, ay kailangan nating itaboy itong pakikialam ng US. Pero would you imagine, mga utol, kung wala ang United States o hindi nakikialam ang United States dito sa bahagi ng issue ng South China Sea, ano kaya ang nangyari na? Palagay nyo ba ay binitawan na ng China yung West Philippine Sea? O palagay nyo ay tuluyan na nila itong nasakop? Anong masasabi nyo dyan? So, alam ko, naiisip nyo rin yung naiisip ko. Okay, paki-comment na lang. Tuloy na muna natin to. Sa kanilang alyansa sa United States. Ang pangunahing aspeto ay matatagpuan sa estratehikong kahalagahan ng Pilipinas at Timog Pasipiko dahil sa kanyang geograpikong lokasyon na matatagpuan sa pangunahing mga daan ng pandaigdig na pagpapadala. Dahil dito, may kakayang makaapekto ang Pilipinas sa kalakalan ng maraming bansa sa buong mundo, lalo na ang China, na umaasa sa mga ruta ng karagatan para sa kanilang mga export at import ng langis mula sa gitnang silangan. Ang China ay naglaan ng malaking pundo para sa modernisasyon ng kanilang navy na may... Teka lang. Mabalik tayo muna doon sa, bago tayo magpatuloy, no? Doon sa lokasyon ng Pilipinas. So yung buong South China Sea, mga utol, yun po talaga, para sa mga hindi nakakalam, yun po talaga ay ruta ng mga barkong komersyo. Sa madalit sabi, mga utol, yung world trade, 30% more or less, 30% ng world trade sa buong mundo, yung kalakalan, ay dumadaan po dyan sa may South China Sea.
So no wonder na itong China gustong makontrol ang halos kabuuan ng South China Sea, na sa ganon ay makontrol nila itong 30% mahigit ng kalakalan sa buong mundo. At pag nakontrol nila yan, yung trade route na yan, mga utol, napakalaking impact niyan sa ekonomiya ng buong mundo. Okay? So ekonomiya po ang pinag-uusapan natin dito at yung global power. Kaya yun ay hindi mapapayagan ng mga Western countries, particular ng United States of America, kasi magbo-boom ang lakas ng China kapag nangyari yun. So hindi po talaga yan mapapayagan ng Amerika. Yun po yung isa sa pinakamatinding dahilan kung bakit ang tensyon dito sa South China Sea ay hindi mawala-wala. Dahil sa global domination. Okay? So balikan lang natin konti. Export at import ng langis mula sa gitnang silangan. Tama. Ang China ay naglaan ng malaking pondo para sa modernisasyon ng kanilang navy na may pinakamalaking navy sa buong mundo, kabilang ang advanced na destroyers at aircraft carriers. Gayunpaman, kahit na may mga pagsusumikap ang China, nananatili pa rin ang United States sa pangunguna sa ilalim ng ilang aspeto sa kanilang kapabilidad sa navy, tulad ng mga battle force missiles. Ang focus ng China sa pagpapalawak ng kanilang navy ay dahil sa pangangailangan na may pakita ang kanilang kapangyarihan sa Timog Pasipiko at Indian Oceans. Ano man ang mga balakid tulad ng mga choke points sa Straits of Malacca, ang kamakailang kasunduan sa pagitan ng US at Pilipinas ay ang pinakamalaking pagpapalawak ng military access sa loob ng 30 years na nagbibigay ng karapatan sa United States na gamitin ang karagdagang mga airfield at panatilihin ang kanilang kagamitan at mga tauhan. Ito ay nagpapalakas sa military presence ng United States sa rehiyon na nagbibigay daan sa kanila na ipatupad ang isang posibleng pagsara laban sa China kung kinakailangan. Sa kabila ng mga aspeto sa militar, ang kasunduan ay nagtutok din sa pangangailangan ng United States na mapanatili ang kanilang kapangyarihan sa rehiyon, samantalang nagbibigay ito ng panganib sa Pilipinas. Alam mga utol, let's talk about panganib, no? Bakit ba, kung sakali man na wala, ayun nga yung sinabi ko kanina, no? Sakali ba na wala yung United States dito, United States of America dito sa Indo-Pacific o dito sa South China Sea, palagay nyo ba titigil sa pambubuli itong China? Palagay nyo ba bibitawan ng China yung mga inaagaw nitong teritoryo? Kung hindi, di tama lamang na mayroong pwersang mas malakas para mapigilan ang mga plano nitong China kung ano pa man. Pero bago pa yan mangyari mga utol, masasabi ko talaga na sobrang advanced na o ang layo na o baka 10 steps ahead itong United States of America sa mga binabalak ng China. Ito po yung tungkol sa First Island Chain Command kung tawagin. Okay, kung saan mga utol, kung mapapansin ninyo, siguro, ito'y teorya ko lamang o pwede talagang malaking posibilidad, no? No, alam nila na lalakas itong China. Ito po yung China, no? Alam ng United States na lalakas sa China at ito yung posibleng maging kaagaw nila sa pagiging pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. Ngayon, etong United States sa sobrang galing nila sa estratehiya, mga utol noon pa man napakadami na nalantin na yung base militar. Yan pong mga nakikita nyo yung guhit na yan ay base militar ng United States of America. So sa madalit sabi, etong galaw ng China kontrolado na agad ng United States of America. Dito pa lang sa base militar, pinaikutan na sila ng base militar ng United States of America. Meron pang Second Island Chain Command na tinatawag. So dyan pa lang mga utol, kita nyo na hinaharangan na, nakaharang na o nakaredy na ang depensa ng United States kung ano pa man ang gawin nitong China. Ganong agaling yung diskarte na yan. Okay? So, pinakita ko lang sa inyo para sa pero yun yung pinaka-logical na explanation nun mga utol. Tuloy na muna natin, pa-comment ang inyong opinion. Ito ay may kahalong benepisyo rin. Isa na dito ay ang tiyak na seguridad ng bansa sa pagkakaroon ng mga tropang Amerikano na nakadestino kasama ang sariling mga tropa. Isa pa ang pagtaas ng gastusin ng United States sa mga lugar kung saan nakabase na ngayon ang kanilang mga pwersa. Sa kabila ng mga panganib, ang China ay nagpahayag
ng pag-aalala sa kasunduan. Ito ay tinuturing na nagpapalala ng tensyon at Hindi. nagbubunsod ng panganib sa kapayapaan at katiwasayan sa rehiyon. Bagaman nagpupunyagi ang China na baguhin ang opinyon ng publiko ng Pilipinas laban sa United States. Tama. Ang mga survey ay nagpapakita ng malakas na paboritong opinyon sa US ng mga Pilipino. Sa kabaliktaran, sa negatibong sentimiento laban naman sa China. Ang konteksto ng kasaysayan ng masamang relasyon sa pagitan ng US at Pilipinas noong administrasyon ni Duterte ay nagbago nang maupo si Bongbong Marcos. Totoo. Tinutukoy ang artikulo ang potensyal na global na epekto ng isang Chinese invasion sa Taiwan at ang pangangailangan ng diplomasya upang mapanatili ang kapayapaan at katiwasayan sa rehiyon. Exodus 15 verse 12. So anong masasabi nyo dyan? Ganong kagaling yung taktikang ginagawa ng US at Pilipinas laban sa mga pinaplano nitong China. So doon pa lang makikita nyo na yung diferensya mga utol. Kung sakali magkagulo, talagang damay tayo. Tsaka talagang mahihirapan din tayo. Pero ano't ano pa man mga utol, ang importante dito tayo po ay handa. 'Di ba? Nakahanda na tayo kung ano man ang mangyayari. Kesa naman, hayaan natin sila sa mga kanilang ginagawa, wala tayong ginagawa, hayaan natin, di tuluyan tayong nileche-leche nitong mga to. Ngayon pangalan, 'di ba? Pinagbubuli na tayo tapos sasabihin nila kaibigan natin sila. Ako hindi naniniwala. So anong masasabi nyo dyan mga utol? Pa-comment na lang. Maraming salamat sa iyo sa iyong araw. Maraming salamat. Muli ako si Target Aquiles in behalf of the Real South Pie Production. Okay, nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. At saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.